mga buninay, and welcome to my mini vlog. Yan, it's day 4. Okay, magandang mainit at ulan-ulan na araw ng linggo. Happy Sunday everyone. At ngayon ay pag-uusapan natin o pagchichikahan natin ang tungkol sa isang bagay na masaya pag-usapan, ngunit nakaka-bagbag, maramdaming usapin para sa ating mga kababayan, kapatid na may mga kapansanan diyan simula nang sila ay ipinanganak at nagkaroon ng sakit dahil nagkaroon ng kapansanan dahil sa kanilang sakit, ay ito yung maibabahagi ko para sa inyo. At ngayon ay sisimulan na natin ang ating makapagdamdaming kwento. At ito ay tungkol sa ating buhay. Ang aking karanasan bilang isang taong may kapansanan. Ang pagiging isang taong may kapansanan ay hindi naging madali para sa aking buhay. Maraming pagkakataon na kinailangan kong harapin ang mga pagsubok na hindi nakikita ng ibang tao. May mga araw na nakakaramdam ako ng panghihina, lungkot, takot at pagdududa sa sarili. Minsan napapatanong ako, bakit kailangan kong maranasan ito? At may kaya pa ba akong gawin? Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko na uunawaan na ang kapansanan ay hindi katapusan ng aking mga pangarap. Maaaring may mga bagay na mas mahirap para sa akin kumpara sa iba. Ngunit hindi ibig sabihin na wala akong kakayahan. Natututunan din natin ito. Natutunan kong hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy akong sumusubok kahit mabagal ang aking pag-usad. May pagkakataon din na nakakatanas ako ng panghuhusga at mga salitang nakakasakit. May mga taong nakikita muna ang aking kapansanan bago ang aking pagkatao o kakayanan. Masakit yun ha, pero ginawa kong dahilan upang mas lalo akong patunayan sa sarili ko na hindi ang kapansanan ko ang nagtatakda kung sino ako. At sa bawat pagsubok na natututunan ko maging mas matatag, natututunan ko mas tanggapin ang aking sarili, kilalanin ang aking mga kakayanan at huwag ikahiya ang aking kapansanan. Natututunan ko rin na paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. May pagkakataong kailangan natin ng ibang tao at may mga pagkakataong di na tayo naman ay maaaring maging sandigan ng iba. Ang isa sa pinakamahalagang natutunan ko ay hindi ang kailangan maging perpekto ang isang tao upang maging mahalaga. May halaga ako na hindi dahil sa kung ano ang kaya ko o hindi ko kaya gawin, kundi dahil ako ay isang taong may pangarap, damdamin,
kakayahan at karapatang mabuhay ng may dignidad. Ang ating karanasan minsan ay nagiging dahilan upang mas maunawaan natin ang ibang taong may kapansanan. Alam ko kung gaano kahalaga ang isang taong magsasabing, kaya mo yan. Nandito lang ako. Minsan, isang simpleng salita ng suporta ay sapat na para magkaroon muli ng lakas ang isang taong halos mawalan na ng pag-asa. Katulad ko. Ngayon, hindi ko na tinitingnan ang aking kapansanan bilang isang dahilan upang huminto. Tinitingnan ko ito bilang bahagi ng aking kwento. Isang bahagi na nagturo sa akin ng tapang pagtitiis, pagtanggap at higit sa lahat ang pagpapahalaga sa buhay ko. At kung may isang bagay akong naisabihin sa kapwa kong tao may kapansanan, ito ay huwag mong hayaang ang tingin ng ibang tao ay maging sukatan ng iyong halaga. May kakayahan ka. May pangarap ka, may lugar ka sa mundong ito. At kahit mabagal ang iyong paglalakbay, basta patuloy kang sumusulong, isa pa rin iyong tagumpay. Maaaring may mga araw na mahirap, maaaring may mga araw na iyak at napapagod. Ayos lang yun. Kung di mo kailangan maging matag at sa lahat ng oras. Hindi mo kailangan maging matatag sa lahat ng oras. Ang mahalaga ay huwag mong kalimutang bumangon kapag kaya mo na uli. Dahil ang tunay na inspirasyon ay hindi ang taong walang pinagdaan ng pagsubok. Ang tunay na inspirasyon ay ang taong maraming dahilan para sumuko, ngunit pinili parang bumangon, mangarap at mabuhay. At para sa aking pamilya, maraming salamat at sa mga taong naniniwala sa akin. Nakapansanan lang ito. At ang mahalaga ay kung sino at ano ka, at kung ano ka dati ay hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay bumangon ka at pinapakita mo na kaya mong bumangon paunti-unti. Dahil ang kapansanan ay bahagi lamang ng ating pagkatao. Hindi ito ang buong pagkatao mo. Ang ating mga pangarap, tapang at kakayahang magpatuloy ang siyang tunay nagsasabing kung sino ka. Maraming salamat.